Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa 7 years loan term. Ayan, na aprobado na po yan both ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP, at ngayong araw po ay nagpalabas na rin po ng statement ang Department of Education na tungkol nga po dito sa 7 years loan term. Ayan, so ibig sabihin ito po ay kumbaga sa may go signal na sa DepEd. So antayin na lamang po natin ang atin po mga PLIs. Ayan, kung kailan po kayo pwedeng mag-start or magpa-compute na ng 7 years loan term. Ayan. Pero bago natin talakayin yan, bago natin pag-usapan yan, syempre tayo po ay nalulungkot kasi ngayong araw po ay talagang isang karumal-dumal ang nangyari doon sa SDO Tacloban City dahil nga sa pangyayari ng isang shooting incident na kung saan involved po mismo ang kanilang mga estudyante. Ayan, and marami po ang namatay. Ayan, tatlo na po yata yung namamatay, and marami po yung mga naging sugatan. Ayan, so nakakalungkot kasi in a span of 6 days, sabi nga natin kanina, ay tatlong magkakaibang mga insidente, at ito yung pinaka-worst kasi ito hindi lamang isang namatay kundi tatlo pa yung namatay. So magkakaugnay po or magkakasunod hindi naman siya totally magkakaugnay, magkakasunod. Yung pinakauna po dyan is yung sa General Trias, na kung saan ay isang batang babae naman yung nagwala gamit ang kutsilyo, and marami rin po yung naging sugatan doon. And yung isa naman nitong nakaraang linggo lang din is dito naman sa Cavite City. Ayan, kung saan naman isang senior high school naman ang suspect. Yun naman po ay nasa legal age na, 18 years old na pareho. Ayan, yung insidente na yon. And ito ngayong Lunes kumbaga sa Lunes po ay may nangyaring ganung nakakalungkot na insidente, kasi nga marami talaga yung namatay hindi lang isa. Kahit nga isa lang nakakalungkot pa rin. Kahit nga walang namatay, nakakalungkot pa rin kasi baril na po yung involved doon kumbaga sa traumatic experience yon. Hindi lang sa mga estudyante Siyempre pati sa mga teachers, yung mga kasama natin diyan, mga kamestro natin diyan. We hope na okay po kayo. And sana po ay ligtas po yung mga kasama po natin, mga teachers diyan sa particular school po sa SDO Tacloban City. Ayan, sana po ay okay na kayo. And alam ko mahirap mahirap kalimutan basta-basta yung pangyayaring ganyan. Talagang traumatic experience 'yan. Lalo na siguro sa mga bata na talagang nasaksihan yung ganong insidente. Makita natin sa mga videos, maraming nagtatakbuhan, nagsisigawan. Talagang makikita mo yung takot, yung pangamba, sapagkat baril na yan hindi mo alam kung kailan tatama sa iyo yung bala Unlike pag kutsilyo, pag malayo ka na sa suspect, medyo safe ka na pero pag baril kasi, hindi mo alam kahit malayo ka sa suspect, talagang pag natsambahan ka ng bala, delikado Kaya talagang mas nakakatakot. So yun, sana po sana ay magkaroon na ng mga kaukulang action diyan po ang Department of Education hindi lang ang DepEd kundi lahat ng mga ahensyang involved or mga ahensyang may kaugnayan diyan na sana ay magkaroon na ng mga panibagong mga preemptive measures para matigil na po itong mga karahasang nangyayari po sa iba't ibang mga paaralan, especially mga secondary schools. Ayan. So balikan natin tong ating topic ngayon. Ayan, so kanina nga po na medyo natabunan tong issue na to dahil nga kanina sa shooting incident na yon. Ayan. So kanina rin po ay nag-post ang Department of Education. Ayan. Galing po yan sa kanilang official Facebook page. Ayan, extended na ang panahong pagbabayad ng salary loan. Sabi diyan, mula 3 taon maaari nang umabot sa 7 taon ang maximum repayment period ng salary-based personnel or personal loans ayon yan sa bagong patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil po dyan, mayroon tayong mas mababang buwan ng kaltas sa sweldo. Pangalawa ay mas mahabang panahon para mabayaran ang utang. At ang pangatlo po ay mas malaking financial flexibility para sa mga borrower. Ayan, saklaw po nito ang lahat ng borrowers, kabilang ang mga guro
at kawani ng DepEd. Yan po ay alinsunod sa BSP Circular Number 1239 Series of 2026. Ayan. So dahil nga po dito mga kamaestro, no, sa official na pahayag, official statement ng Department of Education, ibig sabihin po niyan ay talagang official na, formal na magsisimula na po or pwede na po tayo mag-avail ano po nitong ating 7 years loan term. Ayan, so nakadepende na lamang po yan sa mga kanya-kanyang mga private lending institution, mga financial institutions, ayan, under the Bangko Sentral ng Pilipinas, kung kailan po sila mag-start, mag-implement ano po itong 7 years loan term. Pero sa tingin ko mabilis na po yan mga kamestro, no? Kasi ito na po yung inaantay natin, ano? Yun sa mga previous videos po natin, ito na po yung binabanggit natin na magpalabas lang ng direktiba ang DepEd, kikilos na rin po ano yung ating mga PLI. So ito na po 'yon. So expected po natin 'yan in the coming weeks. Ayan. Kung hindi man days, in the coming weeks ay baka mayroon na pong makapag-avail ano po nitong 7 years loan term. Ayan. So yun po ay malaking bagay, sabi nga natin. Ayan, malaking bagay po yun. Anyway, yun naman po ay sana hindi naman mandatory ano. So may choices ka pa rin. Kumbaga maximum lang ano yung 7 years kasi marami nagre-react doon. May mga nakita tayo sa mga comment section ng post ng DepEd na papahabain lang daw yung yung utang natin. Totoo no, papahabain pero sabi ko nga may choice naman kayo. Pwede pa rin namang 2 years, pwede pa rin namang 1 year, pwede pa rin namang 3 years. So, depende po yan sa inyong mga kamestro. No? So, siguro ito ay makakatulong ito doon sa, doon sa may mga malaking loans talaga na kumbaga, maliit na yung net pay. So, sa pamagitan po nito, itong 7 years loan term, baka sakaling kahit papaano ay lumaki-laki po yung net pay po nila, ano po mga kamestro. Pero syempre, hindi natin winawala or hindi natin inaalis, yung ating request sa DepEd, yung ating panawagan sa DepEd, sa Department of Education, sa DBM, and sa ating pong Pangulong Bongbong Marcos, no? Yung ating pong salary increase, especially po yung ating pong 15K across the board salary increase na pinupush ng Teachers Dignity Coalition. Syempre, yun pa rin po ang ating first priority at hindi natin po yung kinakalimutan po mga kamaestro. Ayan, hindi natin titigilan yun hanggat hindi natutupad, hindi na pagbibigyan po ang ating kahilingan na 15K across the board salary increase. Kasi yun naman talaga ang pinaka permanent solution. Ayan, para mabawasan po kung hindi man totally mawala, para mabawasan ang utang ng mga kamaestro po natin is yung 15K across the board salary increase. Ayan. Hindi porket merong programang ganito ang BSP ay kakalimutan natin yon. Siyempre, yun pa rin po yung ating priority. At tayo sama-sama natin pong isisigaw yon, sama-sama nating ipupush yun. Di po natin yan susukuan yung 15K across the board salary increase. Alright, so dito ko natapos itong ating video ngayon mga kamestro. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo lang ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa DepEd and syempre sa mga benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na video. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!